Ang patuloy na laban ng mga EPIRA claimants, pumukaw ng atensyon maging ng ating po mga mambabatas. At ilan sa kanila, nagpahayag ng buong suporta para makamit ng mga ito ang halos 20 taon nilang pakikibaka. Sino nga ba ang mga namagitan para matuldukan ang usaping ito? Yan ang inyong patuloy na subaybayan. Isip mo, paano kaya kami, paano ang mga anak ko? May sakit. 3 ang may cancer. Pasensya na kayo. Hanggat may buhay, siyempre. Amin yun eh. Sa amin yun. Kailangan pabigay sa amin. Naging emosyonal ang aming naging panayam kamakailan sa ilang group leaders ng EPIRA claimants. Bago ang inaasahang pakipag-usap at pagharap nila sa ilang opisyal ng National Power Corporation o NAPOCOR. Nagkaroon kami ng pagkakataong malaman ang kanilang mga kwento at ilang pagsubok na kanilang naranasan matapos ang illegal termination na nangyari sa kanila. Halos 20 taon na ang nakalilipas. Ilan sa kanila lumuwas pa mula sa kanilang probinsya sa norte at maging sa Southern Luzon. Mula pa sa Ifugao, Baguio, Bataan, Bulacan, Batangas at Palawan ang mga ito. Pare-pareho man ang kanilang layunin. Iba-iba ang kwentong bit-bit nila sa kanilang pagpunta sa Maynila. Tulad na lamang ni Enrico, group leader mula sa Palawan. Sa loob ng 3 dekada, buong puso niyang ginampanan ang posisyon bilang isang operation maintenance. Ito'y kahit pa ang natamo niya, isang kapansanan na iniinda niya hanggang sa ngayon. Humina ang pandinig ko na basag daw ang drum ko. Naririnig ko po pero hindi ko maintindihan. Hindi na niya nagawa pang makabili ng kinakailangan na hearing aid. Kaya naman, patuloy siyang umaasa na ang laban niya at ng ilang kasamahan niya sa Palawan, mabibigyan na ng katuparan. Bayaran na kami dahil alam ko maraming naghihintay at may mga kasamahan na rin ako po sa Palawan na membro ng EPIRA na binabayan na rin ang buhay na hindi na nila nahintay. Kaya sabi ko na kiusap ako sa mga nasa na po. Ito na po ang aming pagkakataon na sana nila patagalin. Ito rin na matagal ng panawagan ni Jessie. Hindi lang para sa kanilang sarili, ngunit para sa kanyang mga miyembro mula sa Ilocos. Mula pa taong 1984, nagsilbi siya bilang isang nuclear guard sa mga probinsya sa Luzon. Aminado siyang masaya ang kanilang mga naging taon sa NAPOCOR. May mga bonuses na tinatawag na naibibigay, natatanggap namin during that time. Mayroon pang mga cash gift before na yung bigayan ng 13-month pay. Mga high school na yung mga anak ko. 4 po ang naging anak ko. So, kailangan talagang magsumikap na panatilihin yung pagsiserbisyo sa NAPOCOR. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagkadismaya na kinailangang humantong sa pagkakatanggal sa trabaho ang karamihan sa kanila. Nag-take over ng National Transmission Corporation year 2003. Ako kinabahan na dahil yung edad ko, hindi na ako pupwede sa mabibigat na trabaho dahil nakasanayan ko yung sa security talaga ako. 2009, nung pumasok na nga ang ng NGCP, may edad na ako noon, ma'am. Kaya hindi, the same time, yung position ko noon as lineman inspector, na-demolish na naman. Kaya doble-doble po ang kaba ko during that time. Pero pinagtiisan ko pa rin yung mga ganong na
situation, ma'am. Dahil gusto nga natin mabuhay, may bigay yung magandang kinabukasan sa mga anak. Lubos din na ikinalungkot ni Jessie ang kwento ng kanyang mga kasamahan. Anya, hindi niya personal na nakatrabaho ang kanyang mga miyembro. Pero dahil siya ang itinalagang leader sa kanilang rehiyon, nakita niya ang paghihirap ng karamihan sa mga ito. Itong nakaraang buwan, may 2 katao na mayapa. Yung isa, ililibing pa lang. Kaya, hindi ko masabi kung yung saya, nandiyan na yung saya, ma'am. Malapit na natin makamit ang katotohanan. Nalulungkot lang ako dahil yung mga kasama ko, yung ibang kasama ko, nasa banig ng alanganin. Yung grupo ko lang ang pinakamaraming may sakit. 3 ang may cancer. Pasensya na kayo. Laging nagtatanong sa akin. Panay ang tawag sa akin. Natatas ba ako, ma'am? At sinasabihan ko na lang, binibigay ko ang resulta nitong nilalakad natin na malapit na natin makamit ang katotohanan. Yun lang ang sinasabi ko, ma'am. Ito na nga. Nandiyan na. Malapit na. Ilan din sa aming nakapanayam ang naulila ng mga EPIRA claimants. Mga asawa, mga anak, na hanggang sa ngayon umaasa na maibigay na sa kanilang mga asawa ang mga pinaghirapan nitong sahod noon. Ang asawa ni Valencia na si Romel, nakasama sa mga illegally terminated sa Napocor, Ambuklao. After na na-receive po namin yung binayad ng dama, na natikman naman niya, kaso nga lang, binayad naman namin lahat sa utang dahil nga sa hospital, dahil cancer siya. Parang gumiba ang mundo, saan naman kami kukuha ng pagkain namin araw-araw. Siyempre, nung natanggal naman sila, meron naman silang natanggap. Kaso nga lang, hindi naman po kasya yun sa pang-araw-araw, sa tuition fee ng mga bata. Napakahirap, ma'am, sa akin bilang isang biyuda. Siyempre, nasanay ka na may partner ka, nasanay ka na may katuwang ka sa buhay. Pero nung namatay siya, siyempre, parang lumilipad lagi ang isip mo, paano kaya kami, paano ang mga anak ko, may mga apo din kami. Pero lagi kaming umaasa na sana po ay ibigay pa yung kulang sa amin na dapat sa amin. Isa siya sa nakatanggap mula sa DAMA o Driver and Mechanics Association. Ngunit ayon sa kanila, hindi ito sapat. Kaya naman minabuti nilang sumama sa grupo nila Cleofe para muling balikan ang kanilang karapatan. Kasi binasa ko talaga yung tungkol sa Supreme Court decision. Ayun, nung sinabi ko kay Ma'am Cleo na bakit yung total ng dapat na matanggap namin is 4.7 million, pero ang naibigay po is 2.5 only. Ito lang, pagod na rin kaming naapektuhan talaga ang buhay namin. Mas lalo rin sa akin as the group leader. Marami rin akong nararamdaman sa puso, hypertension, ganun din sa mga kasamahan namin na claimants ng Ambuklao at Binga. Si Teodora, namatay ang asawa noong pang 1983. Naging empleyado man siya ng Napocor sa matagal na panahon. Hindi siya nakaligtas at napasama sa mga natanggal noong 2003. Dahil dyan, pilit niyang iginapang ang 7 anak. Maliliit pa yung anak ko noon nung nawala ko yung tatay nila, 1983. So, sa 7 anak ko, bali nung ako ang pinalit sa NPC,
Siyempre, ako na po ang nagpalaki sa mga anak ko na ako lang. Kaya, yun din ang ano ko. Kaya, hindi ko sila kinayang pinag-aral kasi ako ang nanay, ako ang tatay. So ngayon, nung sinabing ilalaban nila yung dama, inilaban nga nila yung dama, tama nga. Meron nga kaming natanggap, pero ang pinagtataka ko po is bakit po kami nabawasan nung ganun. Hindi lamang sariling paghihirap ang kanilang tinitiis, dahil maging pagpapaliwanag sa ilang miyembro ng kanilang grupo, nagiging malaking pagsubok din sa kanila. Kasi tuwing may meeting kami, bababa kami dito. Siyempre, magpapamiting din kami kung ano ang pinagmimitingan namin. I-relay din namin sa kanila. Siyempre, sasabihin nila na anong pinagmitingan ninyo, may pag-asa ba? Kinakausap din po namin sila, sabi namin, tiis lang kung ano yung nalalaman din namin doon sa baba at doon sa taas na meeting. Lahat naman nun sabi namin, i-relay namin sa kanila. Emosyonal naman si Teresita nang amin siyang makausap. Anya, ang matagal na niyang paghihintay kahit papaano'y nagkakaroon na ng liwanag. Sumasama na ako sa mister ko hanggang sa namatay nga siya ng 2015, pero nagpatuloy pa rin ako sa dama. Kasi sabi nila, pag sumama ka doon, pinangako nila noon na may mga benefits pa na makukuha pag nanalo. Naghintay ako na parang suntok sa buwan dahil wala naman akong naging loyal ako doon, naging ano ako, pero wala naman ako napala doon. Mahirap sa akin kasi hindi naman talaga ako yung tunay na empleyado kasi widow nga ako. Survivor ako. Napakahirap ang pinagdaanan ko. Until now na ito na nga yung malapit na yung katuparan. Marami pa rin yung hindi naniniwala sa amin. Pero ang pinaglalaban ko lang, kung 20 years na naghintay kami, bakit ngayon, bakit hindi mangyari? Si Nida, kinatawan ng kanyang namatay na biyenang lalaki. Anya, hindi madali maging leader sa bawat EPIRA claimant. Hindi lamang lakas ang loob ang kanyang kailangan, kundi walang katapusang pangunawa at malasakit para sa kanila. Start kami ng 6 lang. So, naging 6 hanggang naging 25 ang members ko, ma'am. Senior sila, may mga konting pension, may mga anak na tumutulong sa kanila. Ma'am, hindi po ganun ka pare-pareho. Oo. Na minsan kami rin ang tumutulong sa kanila para at least alam namin ang bawat isa sa grupo ko kung ano ang status ng pamumuhay nila. Kaya ramdam mo yung paghihintay nila na maiahon talaga. Sa tagal naman ng pinaghintay nila, sana naman kung po pwede, tama na muna yung mawawala para naman pag naibigay na yan is mai-enjoy pa nila. Ang trabaho ni Jaime at Edgardo, malaki ang ginampanang bahagi ng Napocor. Si Jaime, isang site negotiator, habang si Edgardo, isang civil engineer. Ang kanilang mga ginawa noon nagbigay daan para maipatayo ang iba't ibang planta para mabigyan ng kuryente ang mga taga Cagayan Valley at maging sa Metro Manila. As a negotiator, right-of-way negotiator, we convinced the landowners para pumayag sila na yung mga steel towers ay may ipapatayo sa kanilang mga lupain upang ang daloy ng kuryente ay makarating sa Cagayan Valley. And vice versa, yung kuryente naman ng Bagat ay pwede ring babalik sa Metro Manila. May survey rin yung kontraktor. Kung ano man diferensya, edi itatama namin. Kaya nga nandun Kaya nga ako'y nandun para itama kung ano man diferensya. Itatama naman namin. Kasi hindi namin kapayagan as to the specification, as to the design, kung ano ang tama, yun ang susundin. Bread and butter, ganito nila isinilarawan ang kanilang trabaho noon sa Napocor. Binuhay nito ang kanilang pamilya, napag-aral ang kanilang mga anak. Kaya naman, tulad ng ibang empleyado, masakit para sa kanila. Tila ba hindi napahalagahan ng klaseng na imbag nilang trabaho noon sa nasabing ahensya? Anong una? Napakaganda. Napakaganda ng una. Napakaganda ng una.
hanggang sa matransfer niya ako doon sa Calaca, Batangas na nawala. Doon nga I was receiving, I think na parang a little less than 68,000, then suddenly naging 42,367 yata, 267, something like that. Nawala yung bigas, malaking diferensya. So parang kung sa ba yung buhay mo, yung paggastos mo, sanay kasing gumastos ka ganito kalaki tapos bigla kang ginanon. Ang hirap. Very much disappointed. Kasi sa panahong yon, mga anak ko are already studying sa kolehiyo, yung iba sa elementary. At kung matatanggal ako sa trabaho, paano ko sila pag-aaralin? Iyon naman ang aking vision bilang magulang, na pag-aralin ang mga anak. At mapuputol ang kanilang ambisyon sa buhay kung hindi na sila makapag-aral. Isang advokasya para kay Jaime at sa iba pa niyang mga kasama. Hindi lamang basta mailaban ang kanilang mga pinaghirapang pera, ngunit mapansin ang mga empleyado noon ng Napocor na nasa pinakalaylayan na hanggang sa ngayon patuloy ang nakakaranas ng hirap. Iniisip ko na kung may pag-asa pa ito, ang iniisip ko ngayon yung mga kasamahan ko na natanggal, na hirap na rin sa buhay nila. Yung pagpapagamot nila at saka yung pagpaparal sana ng anak nila, o kaya nakapagpatayo rin sana ng disenteng bahay kung hindi sila natanggal sa trabaho. Sana nga ma-attain pa rin nila, matikman man lang nila yung biyaya ng kanilang pagkatanggal sa trabaho. Pambibig lang halos ang kanilang ang kanilang kinikita noon nung sila may hanap buhay pa Tapos biglang nawalan. Tapos inaasahan nila nung nagka-desisyon na mabibigay sa kanila, hindi mo nabigay kaagad. Ako nalulungkot kasi siyempre kasamahan natin yan Hindi kung sa kung kanugnog bito ka na, kasama na natin yun. Talagang malungkot na. At may buhay siyempre. Amin yun Sa amin yun, kaya nabigay sa amin. Sorry. Ang mga leader na ito tumupad sa kanilang tungkulin na patuloy na alalayan ng bawat EPIRA claimants hanggang sa makuha na nila ang mga kompensasyong itinakda ng Korte Suprema. Patuloy silang mag-aantabay hanggang matapos ang kanilang mga ipinaglalaban. Mga senador na nagpahayag ng suporta sa mga EPIRA claimants, ating alamin at ang sama-sama nilang pagtungo sa Napocor, inyong tunghayan. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.